Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 621. Lumuhod ka ngayon. Si Harriet at ang Sinister Fox ay nanginis. Tingnan, si Harvey at ang kanyang mga tauhan ay naghahangad ng kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpalitan ng suyap sina George Sable at Old Niner. Ang parehong mga mata ay nahulog sa Chopper Leon ng sabay. Kapatid Leon, tayo kilalanin na ikaw ang Panginoon ng mga kalye ng Buckwood sa lahat ng oras. Siyempre, nirerespeto namin kayo. Gayunpaman, nagsisilbi kami sa ibang master ngayon. Ako po natatakot na magkalaban tayo. Oo. Wala kaming oras upang makahabol na yun. Mukhang handa kang mamatay upang protektahan ang manugang na ito. Kinutya ang sinabi ni Chopper Leon. Hindi ko alam kung anong mga benepisyo ang ibinibigay niya sa iyo upang masipag ka. Bumantong hininga si George at sinabi, kapatid na Leon, binibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ng mga dating panahon. Ikaw sa lahat ng tao ay dapat malaman ang ginagawa ko. Sa palagay mo ba random na sasabihin ko ang sinumang bilang aking Panginoon? Hindi mo hulaan kung sino ang nakikipag-usap mo ngayon. Ha ha ha. Tumawa ang buong karamihan matapos marinig ang sinabi ni George. George, dahil lamang sa nagbukas ka ng isang pribadong ahensya ng tiktik, hindi na nangahulugang maaari kang makabawing kwento. Alam na natin na live-in son-in-law lang siya, isa lang siyang errand boy ng iba. Siya ang uri na maaaring isakripisyo anumang oras. Sa tingin mo ba ay natakot mo na ang Sinoman? Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, sina George at Old Niner ang uminos. Si Chopper Leon at iba pa ay pinapanood ang dalawang tawa na guluhan. Hindi mo talaga maiintindihan. Hindi mo maiisip ang tunay niyang pagkatao. Ang kanyang pagkakaroon ay kung ano ang dapat mong asahan lahat. Malakas na bulalas ni George. Sa kasamaang palad, sa sandaling nakatakas sa mga salitang ito sa kanyang mga labi, ipinagpatuloy ng mga gangsters ang pagkutsa sa kanya. Narinig na nila ang tungkol sa Harvey York. Siya ay isang live-in man-in-law na naitulak muli ng pamilyang Zimmer. Kahit na pinamamahalaan ni Harvey ang isang mayaman at makapangyarihan, halos wala itong 1,000 kay Dean. Kung gaano karaming mga puwersa, maaari niyang pagsamahin sa isang maikling panahon, gayunpaman, upang mapunta hanggang sa hilingin sa kanila na tumingin sa Harvey. Anong biro? Dapat nangangarap si George. Tumingin ng maayos, ang araw ay sumikat pa rin. Si Leon Silva, na nakatayo sa likuran, medyo nakasimangot ng unti-unting naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni George. Tila ang dati niyang haka-haka tungkol sa tama si Harvey. Si Harvey ay marahil ang kanang kamay ng lalaking iyon, at dapat ay nakakuha ng isang tiyak na antas ng pagtitiwala. Ang current light ay hindi na katulad ng kung paano ito nakaraan, kung saan ito ay nanginginig tuwing tinatapakan ng lalaking iyon ang kanyang mga paa kahit na bahagyang lamang. Lumipas ang 3 taon. Ang oras ay nagbago. Pinag-aralan ng mabuti ni Leon Silva ang sitwasyon habang nilalaro niya ang kanyang singsing na Jade. Sa kanyang pananaw, kahit gaano payabang at may kakayahang si Harvey ay, ang kamatayan ay pangwakas. Gayunpaman, hindi niya binigas ang kanyang saloobin. Maaari silang nakatayo sa kerahan ng pamilya Silva ngayon, ngunit siya ang maalamat na Prince Silva. Hindi siya mapakali upang makipagpalitan ng mga walang katuturang salita sa walang tao. Samantala, si Harvey ay gumawa ng isang hakbang na backhand casual na minigingway ang kanyang kamay. Agad, parehong George at Old. Tinakpan ni Niner ang kanilang mga bibig at tumayo ng tuwid na nakababa ang kanilang mga kamay. Maingat na pinilipit at pinagmasdan ni Harvey si Chopper Leon. Sandali at ngumiti siya at sinabing Chopper Leon. Ang pinuno ng mga kalye na lumipat sa nakaraang 2 taon. Kalokohan. Gaano katapang ang isang manugang na tulad mo na direktang tinutugunan ang pangalan ni Brother Leon? Galit na umungal si Brent Silva mula sa likuran. Oo. Walang basurang-basura tulad ng wala kang karapatang kausapin si Brother Leon. Ikaw ay isang manugang na manugang, itigil ang pagsabi ng bongga.
Sino sa tingin mo ikaw? Kung mabilis kang lumuhad at humingi ng awa, kahit papaano ay iwanan natin ang iyong katawan na hindi nasaktan. Sigaw ng mga gangster, galit na galit kay Harvey York. Masyadong mayabang ang live na manugang na ito. Ang nasabing tao ay dapat pumatay kaagad upang malaman niya kung bakit pula ang mga bulaklak. Umisi si Harvey, tumingin sa direksyon ni Leon Silva, at walang pakialam na sinabi, ang pamilyang Silva. Ang isa sa mga pamilya sa unang klase sa Buckwood. Bagaman sa nakaraan ng kanilang lakas ay nasa average level lamang sa mga pamilya ng unang klase, gayunpaman. Kamakailan lamang na sinasabi ng lahat na ang pamilya Silva ay nangunguna sa lahat ng mga pamilya sa unang klase sa Buckwood. Akala ko sa una ang Silvas ay nagsasalita lamang ng malaki. O napunta sa swerte sa pamamagitan ng kumapit sa isang maimpluwensyang tao. Nauna nang naisip ni Harvey na ang Silvas ay nagkakahalaga lamang sa aso ni Quentin York. Tila ang pamilyang ito sa unang klase ay talagang isang pamilya na unang klase, sapagkat totoong may kakayahan silang suportahan ang kanilang reputasyon. Habang si Leon Silva ay nagkaroon ng katapangan upang harapin ang kanyang sarili bilang prinsipe, ang palabas na niluto niya. Pataas na iyon ay nagpakita ng malinaw na siya ay tunay na napakalakas. Ha. Alam mo ba kung gaano kahirap ang Silva family? Binabalaan kita. Kung lumuhad ka ngayon, maaari pa naming iligtas ang iyong buhay. Wala kang anumang mga kasanayan, bakit naglalakas loob ka sa pamilyang Silva? Kumikilos ka pa na para bang nandito ka para mag-higanti? Hindi ba't kaibigan lamang ang namatay? Kailangan mo bang lumapit sa amin at patayin ng iyong sarili? Inisyon ng Silvas. Iniligpit ni Harvey ang kanyang ulo at tiningnan sila na para silang mga payaso. Pagkatapos ay ninisyon niya, binigyan kita ng 3 araw upang maghanda. Ipinapahiwatig nito anuman ang iyong inihanda, hindi ako matatakot. Napakatanga mo lahat. Hindi mo ba naisip ang problema? Iyon ay, ang dahilan kung bakit ako may lakas ng loob na magulo sa iyo Silvas. Nagulat ang Silvas nang marinig ang mga salitang ito. Lang sandali pa ay lumusot si Brent Silva. Tapang. Hindi ka lang ba kinatawan ng lalaking iyon? Sa palagay mo walang silbi ang pamilyang Silva? Sa palagay mo hindi namin malalaman yun? Ikaw at si William Bell ay classmate. Noon, si William ang proxy ng lalaking yun. Ito ay bumalik sa Buckwood. Sinamantala mo siguro ang nakaraan mo relasyon kay William at nakadikit sa lalaking yun upang makapaghiganti kay William, tama ba ko? Alam mo ba? Ang isang manugang na tulad mo ay maaaring walang anumang kasanayan na nagkakahalaga ng pagmamayabang, ngunit ikaw ay mahusay pa rin sa pagsuso ng mga tao. Narinig kong asawa mo ang lihim na manliligaw ng lalaking yun. Hindi ako naniwala dati, pero ngayon, naniniwala ako. Hindi mo ba namalaya na ang iyong asawa ay naging hindi matapat sa iyo? Tumawa ang buong karamihan sa mga sinabi ni Brent. Young Master Silva, sa palagay mo hindi niya alam. Hindi siya bulag o bingi. Ano ang mahalaga kung gagawin niya ito? Mahahawakan lang niya ang kanyang berdeng kamay at pinapanood ang kanyang asawa na nanloko sa kanya. Takot pa siya na mawala ang pribilehiyo. Kung ito ay ang kanyang asawa, paano siya magiging kinatawan ng taong iyon? Hindi pwede. Ang lalaking iyon ay may napakaraming mga babae at pinapanood ang kanyang asawa na nanloko sa kanya. Takot pa siya na mawalaan kung ito ay ang kanyang asawa, paano siya magiging kinatawan ng taong iyon? Ang ilang mga tao na nagbebenta ng kanyang asawa upang makakuha ng maaga, at sa palagay niya napakahanga niya. Ano ang nangyayari sa kanya? Siguro hindi pa niya nakikita ang mukha ng taong iyon. Sino sa palagay mo ikaw? Isang proxy. Tingnan ang manager York mula sa Yorks. Iyon ay isang tunay na proxy. Siya ay isang tao ng kanyang mga salita. Wala ka. Nanatiling walang ekspresyon si Harvey sa kabila ng kanilang pagkutsa. Sa halip, nahulog ang kanyang mga mata kay Leon. Umiti siya at sinabing, Leon, kilala ka na ikaw ang lalaking iyon. Sigurado akong dapat kang magkaroon ng ilang kaalaman. Kung gayon, sa palagay mo may sapat akong lakas ng loob. Sa sandaling ito, ang mukha ni Leon Silva ay nagbago. Dahil handang ibigay ni Harvey ang kanyang asawa kapalit ng malaking kapangyarihan.
Hindi ba niya napagtanto na walang paraan para dulugan niya ang Silvers sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga taong tulad ni George Sable, Old Niner, at Tyson Woods? Iyon ang kaso, bakit siya ay sapat na nakabuod upang pukawin ang Silvers. Sa ngayon, ang mga maiinit na kuha ng mga Ian Sangan ni Buckwood ay natipon lahat, maliban sa ilang mas matatandang henerasyon na nagretiro na. Bakit naging mayabang pa rin ang manugang na ito sa kabila ng katotohanang kasalukuyang napapaligiran siya ng higit sa 70% ng mga gangsters? Nangangahulugan ba yun na mayroon siyang sapat na kumpiyansa upang harapin ang lahat sa kanila? Ano ang kumpiyansa na ito? Alam ni Leon kung gaano sila kakayahan, sina Old Niner at George. Pagkatapos mukhang si Tyson ang maaaring maging kakaiba. Variable, gayunpaman, si Tyson ay isang malakas na tagalabas na dumating kamakailan sa Buckwood. Tila hindi siya ang kawalan ng katiyakan na hinala ni Leon. Sa huli, ang tingin ni Leon ay dumaan kay Harvey at nahulog sa maraming tao sa likuran niya. 4 na kalalakihan ang nakatayo doon na may ulo. Pababa, lahat sila ay may suot na suit. Ang kanilang mga mukha ay hindi maaaring makita ng malinaw. Napakagalang nila kay Harvey, at tila ganap na walang pakialam sa ibang mga tao sa kanilang paligid. Hindi kaya ang 4 na estranghero na ito ay kay Harvey tunay na mga card ng trumpeta. Tunay na mga card ng trumpeta, gayunpaman. Kahit na ang 4 na taong ito ang nangungunang mga gangster at ang pinakadakilang mandirigma sa mga lansangan, 4 lang sila. Paano posible na talunin nila ang maraming tao kasalukuyan dito? Nagmumuni pa rin si Leon. Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Brent sa kanya. Sa halip, pinandilatan ni Brent si Harvey at minisyon, "You bastard. Nang hilingin ko sa iyo na hiwalayan mo ang iyong asawa, sinubukan mong kumilos ng napakaganda. Sa huli, ginamit mo pa rin siya upang magpatuloy. Ang isang cuckold na tulad mo ay hindi karapat-dapat na manirahan dito." Mundo. Si Harvey ay nag-flash ng isang kalahating ngiti. Walang lalaking matutuwa na tawaging cuckold. Gayunpaman batay sa mga alingaw, ginawa siya ng cuckold ng Prince York. Iyon ay, gumawa siya ng isang cuckold mula sa kanyang sarili. Hindi nagagalit si Harvey sa mga bulong-bulungan kahit na gusto niya, dahil sa sobrang nakakatawa sa kanya. Nagpatuloy si Brent, "Sa palagay mo gusto ko si Mandy. Ang dahilan para sa kanya ng araw na iyon ay dahil lamang sa akala ko siya ay isang madaling babae. Ikaw. Ano ang pagkakaiba sa pagpapalam sa akin na magkaroon ng iyong babae kaysa sa iba? Ikaw pa rin ang cuckold, tama ba? Ikaw ay isang manugang lamang, ngunit mayroon kang lakas ng loob sa boss at kumilos ng malamig. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Manggahas ka." Sinumpa ni Brent at ang natitirang Silvers na naroon ay isinumpa din ng sabay. "Harvey, gusto mo pa bang ibagsak ang Silvers? Anong kalokohan? Sa palagay mo posible iyan ay nakasalalay lamang. George Sable at Old Niner. Sa aming palagay, sila ay walang halaga." Umiti ulit si Harvey. "Ikaw Silvers, address. Ang inyong sarili isang maharlikang mga maharlika, subalit bakit kayong lahat ay mga hanggal? Hanggang sa puntong ito. Naiisip mo pa rin ba na si George at Old Niner ang sumusuporta sa akin? Kahit nabigyan sila ng lakas ng loob ng Diyos. Maglakas loob bang isaalang-alang nila ang kanilang sarili na aking mga taga-suporta? Sir. Hindi kami naglalakas loob." Kapwa lumuhad sina George at Old Niner, gulat na kinukulay ng kanilang mga mukha. Kapanood ng lahat ang eksena ng mayroong pagtataka. Inabot sila ng split segundo upang makapagreaksyon. Ang dalawang ito ba? Hindi kaya't may isa pang ace sa kanyang mangga si Harvey. Si Leon Silva ay unti-unting nalaman. Sa totoo lang, medyo nakonsensya si Margie sa ngayon. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo ng mayabang tulad ng isang peacock. Mahusay na siya ay patay na. Kung hindi siya namatay, masisiyahan ba ako sa isang buhay na karangyaan mayroon ako ngayon? Dapat siyang magpasalamat. Bilang isang rebound guy, maswerte siya na may nagawa siya para sa kanyang Diyosa. Malamig na nagpatuloy si Harvey, kaya wala kang kaunting balak magsisi. Siyempre. Bumalik si Harvey sa Silvers. "Kumusta naman kayong lahat? Handa ka bang lumuhad sa harap ng libingan ni William at ipagtapat ang iyong mga kasalanan?" Thought.
Ang isa ay isang cuckold at ang iba ay isang cuckold na namatay. Kaya, ano ang dapat nating ipagtapat? Masidling nagkomento ang Silvers, tinawag sina Harvey at ang yumaong William cuckolds. Si Sean Bell at asawa ay nasa sobrang sakit. Ang kanilang anak na lalaki ay namatay na malungkot, ngunit siya ay nainsulto bilang isang cuckold. Upang maitaguyod ito, ang babaeng nagpaslang sa kanya ay nagtatamasa ngayon ng kahilingan, kasaganaan, at kayamanan na nagmula bilang isang resulta ng kanyang kamatayan. Ito ba ay patas? Hindi naman ito patas. Si Brent ay nahulog sa galit at napapaungol, kapatid Leon, mangyaring alisin siya. Tuwing nakikita ko ang live na manugang na lalaki, naiinis ako. Tumango si Chopper Leon. Sige. Gagawin ko rin yan. Kasunod sa utos ni Chopper Leon, sumulong ang ika-4 na gangsters. Gayunpaman sa mismong oras na iyon, ang tunog ng mga umaangal na makina ng kotse ay nagmula sa labas at nakuha ang kanilang pansin. Natigilan sila nang makita nila ang maraming mga thugs na naka-black suit na lumabas sa ilang mga darating na kotse. Maaaring sabihin ng isa na ang mga thugs na ito ay espesyal na sinanay sa unang tingin, at sila ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong punk. Nagdala sila ng isang agresibo, nakamamatay na hangin, na nagpapahiwatig na sila ay dating sundalo sa isang madugong larangan ng digmaan. Ang mga gangsters sa ilalim ng utos ni Chopper ay nagulat sa momentum ng bagong dating na pangkat na ito at agad na inahinto ang kanilang paggalaw. Sumulyap si Chopper Leon sa likuran. Bahagya siyang nakasimangot at sinabing, si Prince Silva ay tunay na may kakayahan. Kahit sa ngayon, marami pa ring mga taong darating. Talagang hinahangaan ko ang iyong malakas na network. Gayunpaman, si Leon at Brent ay nagpalitan lamang ng pag-iisip. Bakit may mga taong papasok pa rin? Nawala ang cool ni Leon at nagmamadaling nagtanong, kapatid Leon, hindi mo ba sila inimbitahan? Ngumiti si Chopper Leon. Dapat nagbibiro ka, Prince Silva. Hindi ko sila maimbitahan. Kung sa bagay, nandito na ang mga kalalakihan na ito. Kakaiba yon. Tapos, kanino sila para dito? Hindi ito maganda. Sa susunod na segundo, napagtanto nila. Mabilis na nahulog ang kanilang mga mata kay Harvey. Sobrang kalmado niya. Tinawag niya yata ito, nakita silang naglalakad palabas ng mga kotse. Master Cesar, Tony Jack, Sean Bill magretiro at nag-iisa. Bakit nandito sila ngayon? Kilala sila ni Chopper Leon. Sikat ang mga ito sa mga kalye ng Buckwood mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Kahit na napabalitang magkaroon sila ng isang malapit na ugnayan sa maalamat na Prince York. Gayunpaman, nanatili silang napakababangki sa nagdaang 3 taon. Ang ilan ay nakakuha pa ng malinis na slate at lumabas sa negosyong gangster. Kung hindi man, ang pagtaas ng Chopper Leon ay hindi iral. Ano, nang marinig ang mga pangalang ito, ang bawat solong tao doon ay tila sila ay tinamaan ng kidlat. Ang Silvers ay lalo na nataranta, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng gusto. Hindi sila ignorante. Alam din nila kung ano ang ipinakita ng mga tanyag na figure 3 taon na ang nakalilipas. Hindi magiging ganoong kalaki ang deal kung dumating sila ang kanilang mga sarili. Ang pinindot na bagay ay, nagdala din sila ng isang malaking pulutong ng mga tagasunod sa kanila. Noon, ang mga lalaking ito ay kilalang mandirigma. Kahit na nagretiro na sila mula sa mga kalye para sa maraming taon, sila pa rin ang napakama-impluwensya at tanyag. Nagkaroon pa rin sila ng hindi maiisip na prestihiyo sa mga kalye ng Buckwood. Sa harap ng dating mga bossing gangster na ito, si Brother. Si Leon ay isang maliit lamang na underling. Inisip ni Chopper Leon na malapit na siyang mabaliw ngayon. Bakit nandito ang mga taong ito? Isang pangungusap lamang at siya ay mapupunit. Sa mga lansangan, ang pinakamahalaga. Ang mga may pinakadakilang lakas ang may pangwakas na sinabi. Ang eksenang ito ngayon ay isang live na interpretasyon ng paniniwala na iyon. As of now, hindi lang si Chopper Leon ang natatakot. Kahit na sina Sister Harriet at ang Sinister Fox ay nanginginig sa kanilang boda. Wala silang pagpipilian. Sino ang hindi mga nilanot? Kapag ang mga bossing gangster na ito ay namuno sa mga kalye sa nakaraan, sila ay maliit na mga punk.
Tungkol naman sa Silvers, namumutla ang kanilang mga mukha nang makita ang mga dating pinuno ng ilalim ng lupa ni Buckwood. Ilang sandali, numb sila sa pagsasalita. Nanginginig na ang mga nahihiya. Ang pamilya Silva ay hindi maaaring magkaroon na imbitahan sa mga lalaking ito. Wala silang pahiwatig kung bakit ang mga bossing gangster na ito ay nauna rito. Sa gitna ng lahat ng ito, kalmado pa rin si Leon. Hindi nagtagal na pansin niya na ang mga bossing gangster na ito, Master, si Cesar, Tony Jack, at Sean Bill, ay may isang puting bulaklak na nakapin sa papel ng kanilang makinis na itim na suit. Maliwanag, dumating sila upang magbigay respeto kay William Bell. Sa pagtuklas na ito, naramdaman ng iaging kalmado at madiskarteng si Prince Silva na sisubog na ang kanyang ulo sa anumang segundo. Ang kanyang pangunawa kay Harvey ay kaagad na lumipat ng ibang turn. Who the hell was Harvey? Kahit na ang mga dating bossing ng gangster na ito, ang mga numero ng mga ninuno, ay dumalo sa memorial service ni William. Si Master Cesar at ang iba pa ay naglakad palabas nang wala na. Pinagpapawisan silang lahat ngayon, nakatingin sa tatlong bossing na dumadaan sa gulat. Nagkatinginan sina Leon at Chopper Leon. Ngayon, kailangan nilang pilitin ang kanilang sarili na lumakad pasulong at batiin. Sa kasamaang palad, hindi mapakali si Sean Bill sa kanila. Sa halip, malamig siyang dumura, ang isang mabuting aso ay hindi. Hamaram. Scram. Chopper Leon ay agad natakot. Siya ay ang tagasunod ni Sean Bill noon. Bagaman sinimulan niya ang kanyang gang pagkatapos, wala pa rin siya sa harap ni Sean. Samantala, ang Silvers ay hindi naglakas ayog. Ang mga bossing gangster na ito ay dating hari ang mga kalye ay hindi lamang nagkaroon ng kapuri-puri na kasanayan. Ngunit naging tanyag din sa industriya ng negosyo matapos nilang maputi ang kanilang reputasyon. Huminga ng malalim si Leon at bawiin ito kalmado pagkatapos ay kinaway niya ng marahas ang kanyang kamay sinenyasan ang pamilya Silva na gumawa ng paraan. Nakasimangot ang labi niya habang pinagmamasdan ang mga pangyayaring nagbubukas. Nagkatinginan ulit ang Silvers. Masusunod lamang sila sa pagsunod, at ang ilan ay natatakot pa. Ang mas mahiyain ay nanginginig ng marahas, malapit ng mahimatay. Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat.